Mga minamahal namin na mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga giliw namin na taga-subaybay, samang kayo dako ng daigdig. Ang mensaheng ito ay para sa atin lahat. Mga kapatid, dahil sa tayo na sa buwan ng Ramadan, ay maaring hahaba yung paliwanag natin sa anuman ang pag-uugali. Na kung saan itong pag-uugali, unang-una, ito ang idinudulot ng fasting. Na kung saan, dapat na yun ang magiging ugali natin. Napakalinaw ng bersikulo ng banal na Quran. Ito ang tatalakayin natin, mga kapatid. Ang bersikulo ng banal na Quran sa Suratul Baqarah, na kung saan ito ay aya 183. Aya na 183 ng Suratul Baqarah. Ganito po ang sinabi sa atin ng banal na Quran. Allahu Akbar. Unang sabi ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu, o kayo manampalataya, kutiba alaykumus siyam. Ipinag-utos sa inyo ang pag-ayuno. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Na katulad kung paano ipinag-utos sa mga sinauna sa inyo. Katulad kung paano pinag-utos sa mga sinauna sa inyo. Allahu Akbar. La'allakum tattaqun. Upang kayo ay maging matakutin sa Allah Subhanahu wa ta'ala, o upang kayo matakot sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang connection kasi ng fasting at saka yung takot sa Allah. Pag sinabi kasi natin takot sa Allah, mga kapatid, ibig sabihin nun, yun kasi ang Islam eh. Yun ang Islam. Sabi nga ng ibang mga nagpapaliwanag, hindi sapat yung Muslim ka lang. Kailangan po ay may takot ka sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngayon, tuturuan tayo ng fasting kung paano tayo maging matakutin sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kung paano tayo maging masunurin sa batas ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi nga ng pinakasimpleng definition ng takwa ay ang fi'lu awamirillah. Pagsagawa ng ipinag-utos ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagsagawa. Wajtinabu nawahi. At pag-iwas sa kung ano ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Actually, yun ang Islam eh. Yun ang pinaka-simpleng paliwanag kung ano ang Islam. Ay pagsunod sa utos, pag-iwas sa pinagbabawal. Sa tingin nyo kaya, mga kapatid, yung pagsunod sa utos at pag-iwas sa pinagbabawal, na kung saan yun ang Islam, hindi kaya yun talaga mismo ang tamang pag-ugali? Paano ka makakasunod sa utos at kung paano ka makakaiwas sa pinagbabawal? Yun ang pag-ugali na, yun na, kumbaga sa ano, sabi nga ng mga Tagalog, sapul na ang pag-uugali doon. Kasi, ang fasting kasi, mga kapatid, ano ang unang-unang itinuturo ng fasting sa atin na takwa, takot sa Allah Subhanahu wa ta'ala? Unang-unang itinuturo sa atin ng ng fasting o pag-ayuno ay kung paano tayo maging tunay na mananampalataya. Oo nga naman kasi, mga kapatid. Kung wala ka sa tamang pananampalataya, kaya bang hindi ka kakain? Hindi ka iinom? Hindi ka muna tatabi sa asawa mo? Magpakabanal ka muna sa buong maghapon at hanggat maaari.
buong magdamag, sabihin buong araw mo, hindi pa masapat yun? Na tinuturuan ka ng Islam sa pamagitan ng fasting kung paano maging masunurin. Kasi hindi ka kakain, hindi ka inom, hindi ka tatabi sa asawa mo, pipigilin mo ang mga masamang salita na lumalabas sa bibig mo, pipigilin mo ang mga paa mo para hindi makapunta dun sa mga mali, pipigilin mo ang kamay mo para hindi makahawak sa mga mali, pipigilin mo ang mata mo, pipigilin mo ang pandinig mo, pipigilin mo ang pananalita mo, pipigilin mo ang isip mo. Di ang tawag ng pagpapakabanal. Kaya malino nga talaga mga kapatid, la'allakum tattaqun, upang kayo ay matakot o magkaroon ng pagkatakot o maging matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagsunod sa utos at pagsagawa ng utos, ibig sabihin, at pag-iwas sa pinagbabawal. At yun ang Islam. Kaya tuturuan ka kung paano ka maging maging tunay na mananampalataya. Pangalawa, maging matatag. Kasi kung mahina ka, di manghihina ka. Tinuturuan din tayo maging totoo. Bakit? Totoo maging totoo. Ay fasting kasi ay sikreto ng tao na mananampalataya sa pagitan niya at ang kanyang tagapaglikha ng kanyang sinasamba ang nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. Sikreto. Bakit sikreto? Kasi kung hindi yung sikreto sa pagitan mo bilang mananampalataya at ang Allah subhanahu wa ta'ala, edi pwede ka namang kumain, patago. Pwede kang uminom, patago, pero hindi mo gagawin. Kasi takot ka nga sa kanya kaya hindi mo siya gagawin Hindi ka tatabi sa asawa mo dahil takot ka sa kanya na yun ay bawal habang ikaw ay nagpapasting, kaya hindi mo gagawin. Ayaw magsalita ng maling salita, ayaw mong mag-isip ng maling pag-isip, ayaw mong tumingin sa mga bawal na tinitingnan. Sa halip lahat ng mga ito, salita mo, isip mo, paningin mo, pandinig mo, kamay mo, paa mo, buong pagkatao mo, gagamitin mo sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, mag-umpisa sa tinatawag na pag-ayuno o fasting. Allah Akbar. Kaya napakahalaga mga kapatid, napakahalaga na tayo ay maging mabuti sa pamagitan ng fasting na ito. Kaya nga yung mga sinaunang mga tao ay hinaasam-asam nila, hinahangad nila na marating na nilang Ramadan upang sila ay makapag-umpisa na sa kanilang matinding pagsasanay. Pagsasanay kasi ito mga kapatid. Unang-una, pagsasanay na tayo magiging mabuting tao, sabi nga natin, tayo magpapakabanal. At hindi lang sa Ramadan. Kasi kung sa Ramadan lang, ay ibig sabihin nun, may mali doon sa intention. Kasi kung magpakabanal ka lang sa Ramadan, pagkatapos ng Ramadan, balik sa dating gawi, ay ibig sabihin nun, walang saysay ang ating nagawa sa Ramadan. Walang saysay. Hindi tayo naging totoo. Kasi kung totoo tayo na tayo ay gumagawa ng ipinag-utos, umiwas sa pinagbabawal, na kung saan ay nagkaroon tayo ng tunay na pagsunod, tunay na paniniwala, tunay na paninindigan, at tapat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan, ay inaasahan pagkatapos ng Ramadan, nakapag-training tayo ng isang buwan, nakapagsanay tayo ng isang buwan, pagkatapos ng isang buwan na ito, ay tuloy-tuloy pa rin tayo at sa totoo lang mga kapatid. Alam ko at alam ng sino mang naging totoo, hindi ko natatanungin kung sino kayo. Ang mahalaga, alam nyo. Yung mga naging totoo sa Ramadan, nakita ninyo kung paano, yung mga nakalipas kung paano nabago ang buhay nyo. Pero yung mga hindi naging totoo sa Ramadan, para bagang hirap na hirap sa Ramadan. Hirap na hirap. Kasi wala siyang pagtitiis. Parang kung hindi lang maraming nakakita o masisira siya, hindi na siya magpapasting. Yung mga hirap na hirap sa Ramadan, dahil sa hindi matatag yung kanilang panindigan sa Allah subhanahu wa ta'ala, paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ng Ramadan, para bang nakakulong
na nakawala sa kulungan. Hindi ganun ang dapat. Dapat na nasanay ka na maging tapat sa Allah, magiging matatag ang iyong pananampalataya, magiging, ibig sabihin, sagana ka sa pagsamba, lahat-lahat. Dapat tuloy-tuloy yun pagkatapos ng Ramadan. Dapat tuloy-tuloy. Kaya, mga kapatid, napakahalaga ng pag-uugali na idinudulot ng fasting. Okay, isa-isay natin. Una-una, naging matibay ang ating pananampalataya. Pangalawa, naging matatag tayo, ibig sabihin matiisin tayo, natitiis natin, kaya natin kahit higit pa kasi alang-alang sa Allah, alang-alang sa pinaglaan ng Allah ng paraiso sa kabilang buhay. Kaya kailangan ko maging matatag. Pangatlo, naging totoo tayo mga kapatid. Bakit? Pwede ka namang maglihim pero hindi mo gagawin kasi totoo ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat ay naging, kumbaga sa nagiging mabuti tayo, nagiging banal tayo. Mga nasanay tayo na naging masunurin tayo. Okay, naging masunurin tayo. Panglima, mga kapatid, lumambot ang ating puso. Kasi, kung sakaling ikaw ay hindi ka nakaranas ng kahirapan na halos wala kang makakain, ngayon mararanasan mo. Allahu Akbar, mga kapatid. Kaya kapag naranasan mo, isipin mo, ay, mahirap pala ang katayuan ng isang mahirap. Mahirap pala ang katayuan ng isang mahirap. Kasi ginugutom, walang makakain. Kaya magkakaroon ka ng awa, magkakaroon ka ng tinatawag nating makataong kalooban. Sabihin ng puso mo, lalambot, magkakaroon ka ng tinatawag na ginintuang puso. Magkakaroon ka ng tinatawag na ginintuang puso na magkaroon ka ng awat pagmamahal sa mga nangangailangan. Kasi kung hindi mo naranasan yung naranasan nila, ngayon maranasan mo na gugutumin ka, magugutom ka, mauuhaw ka, na titiisin mo dahil alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa rin sa idinudulot nito na pag-uugali yung kapatiran. Magkakaroon tayo ng matatag na kapatiran sa Islam dahil nagsasama-sama tayo araw-araw kahit malang sa tarawih. Pero karamihan sa lugar ng mga Muslim, hindi lang sa tarawih. Mag-umpisa sa iftar. Sabihin yung pag-break ng fasting, sama-sama yung mga Muslim. Maraming bansa ng mga Muslim na bansa na sila yung nagsasama-sama pagdating ng Ramadan. Hindi na yung magkaroon pa ng schedule na ganito. Hindi. Bawat mga kabahayan, maglalatag sila ng kanilang yung lapagkainan na hindi yung lamesa sa mga daanan, sa harap ng kanilang mga bahay. At lahat ng tao magpupunta doon, dalhin na kanilang pagkain. At imbitahan nilang sino man ang dumadaan doon sa daanan para makasama nila. Kaya naging matatag ang samahan. Naging matatag ang samahan, kaya naging matatag ang pagkakapatiran. Kaya nagkaroon ng tinatawag na pagtulong-tulungan.
pagtulong-tulungan, pagmamalasakit sa isa't isa, at pagmamahalan. Isa ito sa sandata ng mga Muslim na hindi natin makikita sa labas ng Islam, yung tunay na pagmamahalan. Yung bagang pagmamahalan na wala kang anumang interes. Kung meron kang tinatawag na personal interest, pero hindi makabundong personal interest. Ang personal interest mo, kapag napaganda mo yung ugali mo, pakikitungo mo sa buwan ng Ramadan at magpatuloy kahit wala ng Ramadan, ang interest mo, paraiso. Kaya sabi nga nila, bawal daw ang personal interest. Pero dito sa interest na ito, na paraiso, makapasok ka ng paraiso, hindi na bawal ang personal. Kasi talagang nag-uunahan tayo eh. At yung pag-uunahan natin, dun sa resulta ng ating mabuting asal, mabuting pag-uugali, na natututunan natin sa mga ganitong uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, nag-uunahan na tayo. Saan tayo nag-uunahan? Una-una sa kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napatawad ang ating kasalanan. Siyempre, sa kapatawaran ng kasalanan, mga kapatid, kanya-kanya niya dun eh. Bawat isa sa atin, gagawa na ng kanyang kakayanan para lang mapatawad ng kanyang kasalanan. Pagkatapos mga kapatid, nung kapatawaran, papasok sa paraiso. At anong sinabi ng Allah, surat Ali Imran? Ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min Allah. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Tingnan niyo, u'iddat lil muttaqin. Mag-unaan kayo tungo sa kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maghfirah. Sabihin, ila maghfirah min rabbikum wa jannah. Mag-unaan kayo tungo sa pagpasok sa paraiso. Arduha as-samawati wal ard, ang paraisong ito ay kasing laki ng mga kalangitan at ang kalupaan. Kasing laki ng mga kalangitan at ang kalupaan. Hindi lang kalupaan. Kalupaan kasi maliit lang. Kasama yung kalangitan. Eh, ang kalangitan, alam natin mga kapatid, ay maliit na maliit ang mundo natin kapag i-compare mo sa kalangitan. At ang pagitan ng bawat isa sa 7 kalangitan ay 500 taon ang paglipad ng ibon o pag hinulog mo mula sa taas yung bato ay makakarating mula sa pinakataas hanggang sa baba ng 500 taon. 500 am, sabi sa hadith. Kaya ganun kalaki yun, na kung saan ganun kalaki ang paraiso. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Ang paraiso na dapat tayo mag-unaan doon ay kasing laki ng kalupaan at ang kalangitan. U'iddat lil muttaqin, kung saan nilaan sa mga muttaqin. Tingnan niyo, kanina la'allakum tattaqun, upang kayo ay magkaroon ng matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito naman ay pinaghanda ang paraisong ito sa mga muttaqin. Ibig sabihin kapag nagawa mo yung takwa, mapasayo ang paraiso. Sabi nga nila, walang paraiso sa mga Muslim lang. Kailangan mu'min. Wala tayong mabasa sa Quran na paraiso ay sa mga Muslim lamang, kundi sa mga mu'min lamang. Hindi niya sinabi sa mga Muslim. Okay mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ipagpatuloy po natin sa susunod na episode natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.